Alam niyo, itong mga pipakanan nitong, libo-libong patayan diyan po sa drug war. Alam niyo 'pag inisip niyo, they had all the chances in the world for this not to reach this point. Puwede naman sanang hininto nila ng simula pa lang, 'di ba? Kaso talagang pinabayaan nila, na lumala ng lumala. And now, they're being confronted by all these allegations. And we hope really na mapanagot yung mga dapat mapanagot. Sumula doon sa pinakaulo, who is Rodrigo Duterte himself. Oh, patulan lang natin ng konti, merong troll dito eh. Ito, si, ano pa nga ito? Ano pinaglalaban nyo, mga adiktos? Okay. Assuming totoong tao itong si, kung sino man ito, no? Okay. Kuha tayo ng isang senaryo. Naglalakad ka sa lansangan, isang umaga. Nakursenadahan ka. Ang pangit ng mukha nitong hayop na ito, no? Yun ang tingin sa'yo. Nakangiwi yung bibig eh. Mukhang adik. Ang pangit ng ngipin. Tapos hindi ko gusto tumingin eh. Adik siguro to. Minarkahan ka. Okay. Kinagabihan, dinampot ka ng pulis. Tapos, adik ka. Huwag ka naman laban. Pero hindi ka adik ha. Wala kang record. Mukha ka lang adik. Nagkataon na pangit ka lang siguro. Gumawa sila ng senaryo. Pinatay ka. Binalik ka sa ulo. Pinalabas, nanlaban ka. Nilagyan ka ng baril. Pero clearly, hindi ka nagpaputok. Yung baril na planted sa'yo, ginamit din sa ibang insidente ng planting of evidence. Patay ka. Okay. So, sinabihan ka, minarkahan ka ng adik. Miski hindi ka naman adik. Tapos pinatay ka. Hindi ka na makakapagreklamo kasi patay ka na eh. Nagkataon meron kang kamag-anak. Kahit troll ka. Gusto mo sana magkaso. Ang problema, paano ako magkakaso? Lalapit ka ron sa police station. Yung pumatay sa'yo yung nasa police station. Okay. Gusto mo sana lumapit pa sa ibang kinauukulan kaso nadidinig mo sinasabi ng Pangulo. Dapat talaga pinagpapatay yung mga adik na yan. At wala akong pakialam. Kung ayaw man laban, bigyan niyo ng barel para manlaban. Tapos, kung mapatrouble kayo mga polis, akong bahala sa inyo. Yan ang sinasabi ng Pangulo. Kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, na kamag-anak mo ay nabiktima ng ganon, paano ako makakapagkaso? Pumunta ka sa polis, sinubukan mo pa rin mag-file ng kaso. Problema, ayaw kang bigyan ng access dun sa mga impormasyon na kakailanganin mo para makapagsampa ng kaso. Tapos sinasabi sa'yo, huwag mo na ilaban yan. Sasamain ka lang. Baka sumunod pa kayo. Tapos makikita mo yung mga aliporis ni Duterte, pare-pareho rin yung sinasabi. Hindi, magkaso kayo. Sina-challenge kayo kunwari magkaso. Paano ka makakapagkaso? To begin with, saan ka pupunta? Kung sa kadudulog, nandun yung mga tao may kagagawan. Isang example lang yan. At hindi po yan isang beses nangyari. Ikaw, balikan natin example ng troll na ito. O kunwari, nakaaway mo yung barangay captain mo. Again, hindi gusto yung pagmumukha mo pangit ka eh. Humingi ng listahan si Duterte. Lista lahat ng mga adik sa mga barangay ninyo. Inisa yung barangay captain mo. Niligay ka. Pangit ka eh. Nakarating sa official drug list ng Pangulo yung pangalan mo. Tapos mapapansin mo, teka, isa-isa na yatang pinagpapapatay itong mga nasa drug list ha. Hindi mo na ako adik ha. Wala akong kinalaman. Pinatay ka. Wala kang due process. Ganun ka-importante yung due process, alam nyo? Na dapat binibigay sa lahat. Mayaman o mahirap, malakas o mahina, pero sana especially dun sa mga hina na walang resources katulad ni Duterte, resources katulad ng meron sina Bongo, Bato de la Rosa. Hindi natin kinakailan na marami dun sa mga libo-libong pinagpapatay talaga mga involved sa illegal drugs, drug pushers, tsaka drug users. Diba? Ako personally convinced. Alam naman natin yun. Marami doon mga pushers at saka users. Pero this opinion of mine, which is shared by a lot of people, doesn't really matter. Alam nyo kung bakit? Paano mo nalaman na addict o hindi?
Kaya nga meron tayong proseso ng batas. Nakaka-frustrate dahil mabagal. Pero imbes na pagpapatayin mo, 'di ba dapat i-improve mo yung sistema para mapabilis yung pagpo-prosecute dito sa mga walang hiyang ito para hindi na makagawa ng krimen. Ang ginawa kasi, gumawa ginamit ang mas malaking krimen para supposedly puksain ang krimen nitong mga adik na ito. At in the process, ang katutak at libo-libo yung mga pinagpapatay na hindi dinaan sa due process. Hmm. Tapos kung pakikinggan niyo yung mga sinasabi nitong si former Senator Sonny Trillanes, actually fake daw yung drug war, 'di ba sabi niya? Nilunsad lang daw ito ni Rodrigo Duterte para patayin yung mga kakumpitensya, para ma-dominate ng sarili niyang drug enterprise. Itong kalakalan ng illegal na droga sa Pilipinas, which makes things worse. Isipin mo kung totoo yun, eto lang pala yung goal nitong mga kriminal na ito at sangkatutak pa yung mga dinamay, pati mga inosente, pati mga katulad ni Kian De Los Santos na nananahimik. Eto, balikan niyo ito. Merong isang pagdinig sa Senado. Naalala ko ito, no? Nakalimutan ko yung exact words. Pero ito yung pinaka-meat niyan. Nagsalita si Bato de la Rosa nung panahon na yon, senador na siya, pero binalikan niya yung situation, yung kaso nitong si Kian De Los Santos no, sa pagdinig na yon. Napag-usapan siya briefly eh. Kung tama yung pagkakatanda ko, meron daw mga impormasyon na dumating sa kanya ng PNP chief siya patungkol dito sa involvement di umano ng tatay o tsaka yata yung tsuhin ni Kian De Los Santos. May binanggit siya something to do with the face or the looks or the look of the father. Mukha raw addict, something like that. Kaya parang na-convince yata siya na baka addict. Isipin niyo kung pagbabasihan mo lang yung pagmumukha ng isang tao kung addict o hindi. Kawawa naman. Lalo, yan lang dito lang sa mga tao nasa posisyon eh. Ang daming pangit dyan eh. Ang daming mukhang demonyo eh. Pwede bang tatakan din sila ng mga addict tapos patayin na rin? Hmm. Ang isipin nyo lang kung ang problema nyo dito sa mga trolls na ito, dito sa mga alipores, dito sa mga kakulto ng mga DDS, napakaswerte nga ng puon ninyo eh. Isang katutakin due process na pinagdadaanan niya. Kahit alam naman natin na siya talaga may pakana itong laganap na patayan na ito. Pero siya, nag-enjoy siya ng due process. Pinapangalagaan yung kanyang mga karapatan bilang isang tao. Ito yung mga bagay na pinagkait niya dito sa libo-libo mga Pilipino. Tapos ngayon, pagtatanggol niya siya, siya yung kakaawaan ninyo. Alam niyo, isa po sa mga pinakamalaking epekto nitong kahayupan ni Duterte noong mga panahon na yon, ang laki na epekto sa ating konsensya bilang Pilipino. Ang laki ng tama sa ating tinatawag na moral fiber na hanggang ngayon hindi natin maayos-ayos. Karamihan sa ating mga kababayan nawala ng konsensya. Nasanay doon sa normalization ng patayan, ng kawalan ng hustisya, kawalan ng due process. Iba tumatawa, nakita, oh, patay, buti nga sa'yo. Kahit hindi ka sigurado na addict yun o hindi. Parang nawalan tayo ng basic humanity, yung pakikipagkapwa-tao, yung care, yung tipong kung hindi naman ako damay, kung hindi naman threatened ang buhay ko, anong pakialam ko sa inyo? Kung mamatay kayo. Yung basic humanity ba? Iba naman, medyo natatakot, alam nilang mali, pero hindi sila nagsasalita. Mm. Naalala niyo nung COVID? Di ba nung COVID pandemic lockdown? Marami sa ating kinakabahan na dahil nababalitaan natin na dati malayo pa yung mga namamatay, di ba? Napapanood lang natin sa TV. Tapos napapansin natin unti-unti, meron na tayong kakilala na namamatay sa COVID. Until napaparanoid na tayo, susunod na ba ako? Susunod na ba yung kapitbahay ko? Yung kapamilya ko? Yun ang naramdaman nung marami doon sa mga pinagpapatay sa drug war. Naalala ko yan eh, may isang story dyan may ginawa kong story dyan sa Novaliches eh. Yung natatakot yung mga tao doon na napo-profile na addict
O mga dating gumamit, iba naman occasional, iba huminto na, pero nakikita nila sunod-sunod na yung pinapatay dun sa kalye nila, eh, susunod na sila. Tapos yung iba, na hindi maka-attend yung ibang kamag-anak dun sa burol, tatakot sila, baka sumunod sila. Nararamdaman yun nung mga taong namatayan. May mga kakilala o kamag-anak o kaibigan na pinagpapatay nitong mga riding in tandem vigilante groups, nitong mga corrupt police officers ng panahon na yon. Pero dun sa larger society, dun sa mga DDS, okay lang eh. Kasi hindi kayo damay. So ano yung, kung pag-uusapan natin, yung mga casualties nitong drug war nitong si Rodrigo Duterte, bukod dun sa mga aktual na buhay na kinitil, na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol yung kanilang mga sarili, ang naging casualty rito, yung ating basic humanity as a people, as Filipinos. Casualty yung ating konsensya. Casualty yung ating moral fiber as a society. Kaya ang dami ngayon utak berdugo. Ang dami ngayon utak kriminal. Lalo dito sa social media. Yung mga katulad nito mga walang hiyang troll na mga ito. Na hindi tinatablan ng kahit anong konsensya. Dahil para sa kanila, itong mga bagay na ito, pera-pera lang. Worse ay yung mga kulto mag-isip na bahagi ng DDS na hindi na nalalaman kung anong mali o tama. Na pag pinuna natin yung mali sa kanilang paniniwala, yung mali na ginagawa ng kanilang puon, ibabato pa sa ito. Ibabato pa sa iyo pabalik. Diba? Ano nangyari sa atin bilang Pilipino? Bilang tao? Yun po ang isa sa mga pinakamabigat na naging epekto nitong kawalang hiyaan ni Rodrigo Duterte.